Good morning mga boss. Ito nga, next year, no, inaasahan po ang pagdating ni Pope Francis sa ating bansa. Kaya naman po, ang Philippine Postal Corporation ay meron po silang campaign na Dear Pope Francis Letter Writing. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Director Eric Tagle, ang manager ng PhilPost Business Line Manager. Good morning. Morning, Carla. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Ito, pag-usapan po natin itong napakaganda ninyong kampanya, itong Dear Pope Francis. Ano po ba ito? Actually, Carla, ito ay isa lamang sa 3 programa na inilunsad ng Philippine Postal Corporation para doon sa pagdating at paghahanda sa pagdating ni Pope Francis sa January. Una, nilunsad namin yung on-the-spot Papal Stamp Design Contest. Last October 24, this is a nationwide designing contest participated by over 1,000 students and professionals kasi 2 kategorya yan. And then the second is the Dear Pope Francis letter campaign. No? And then the third one is the Papal Stamp exhibit on November 10. Ito naman national exhibit to. It will go around the country. At doon na rin namin isasabihin kung sino yung nanalo. But regarding the Dear Pope Francis, ito naman ay kampanya namin na para sa mga kabataan at kahit sinong Pilipino na gusto sumulat sa kay Pope Francis. Okay, so ito po ay kahit sino po pwedeng sumulat sa kanya. Tapos saan po nila pwedeng ihulog itong mga letter? And question lang din, dahil kanina nga lahat ng ating napag-usapan puro contest. Hindi naman contest itong letter. This is not a contest. Yes. This is not a contest. Pwede nila i-post yon sa kahit sa ang post office nationwide. Plus, kasama na yung mga post offices natin sa mga malls. Ganyan din, pwede din nila ito ihulog doon sa mga mailboxes kung saan naroon ang exhibit. So, ang exhibit kasi, it will go around the country. It will start at the Manila Central Post Office sa Liwasang Bonifacio. Then, it will be moved to Manila Cathedral. After Manila Cathedral, it will go to the University of Santo Tomas, and then Ateneo de Manila University, then Davao, sa Sangguniang Panlalawigan ng Davao. Then it will go to Cebu Metropolitan Cathedral for Sinulog. And then magtatapos ito sa Tacloban. Kasi doon pupunta rin si Pope Francis. Yes, oo. Ito, pero before po natin puntahan yung exhibit, balik po muna ulit tayo sa letter writing. Ano-ano po ba sa tingin niyo yung dapat nilang isulat doon sa sulat na ipapadala nila for Pope Francis? Actually, kung anong siguro ang magandang isulat, it's basically about mga inspirasyon, probably yung mga kahilingan nila, prayers, and probably mga aspirasyon nila para sa sarili at para sa bansa. Ayun, napakaganda niyan. Ngayon, balikin na natin yung exhibit. Kailan po ba ito magsisimula? Ay, open natin yan sa November 10. Sa November 4 p.m. it will be open. Actually, kasi ang buwan ng November is also declared National Stamp Collecting Month. Ayun, yun naman pala. Kaya maraming proyekto for this month. Oo, kaya we're opening the Papal Stamp exhibit featuring all the stamps issued by Philippine Post since the first papal visit by Pope Paul VI. Plus, we will also feature other stamps issued by other countries about Pope, any Pope. Ayun, oo. Pero meron po ba kayo mga bagong i-issue stamp na ipapakita nyo sa inyong exhibit? Yes, yung una, yung will be presenting and then awarding also yung unang first stamp coinage ng Pilipinas. This is a stamp, but it looks like a coin. Okay. So that's the limited edition for the papal visit on January. Plus, i-award na rin namin yung winner doon sa on-the-spot Papal Design Contest. So, 2 yung mananalo. That will be also issued on January as regular stamps. Ito, alam mo, ang gusto ko talagang makita, Director, yung limited edition na stamp nila Pope John Paul na nilabas nung siya po ay yung this year, no? Meron po ba kayo nun? Nung dineklara silang saints, we issued papal round stamps. Round circular stamp siya kay Pope John Paul II. Yes. Tsaka John the 23rd. Oo, yun talagang very interesting. Kanina nga pinapakita ni Director yung mga stamps na dala nila dito and very, very interesting talaga. Pero this week po,
Today's awareness. This week is declared Postal Awareness Week. Okay. So, Do you have any projects for this week po or programs? ito, yung Dear Pope Francis campaign is part of the campaign. But for the whole month of November, we're in fact launching 3 stamps. 3 stamps. Oo, Okay. 3 that's stamps. So, and then meron nga kami mga collectors na. Alam mo si Pope Francis kasi is also a collector. talaga He's po. also a philatelist. He collects stamps. Yan, Oo. napakaganda. At napakagandang maging isang stamp collector. Nako, yung pinsan ko nga, minsan, I will inform him about this Yes, project and exhibit that you are going to have. Pero, sir, paano po natin malalaman na, ito marami nagtatanong kasi kung nangyari nagpadala sila ng letter, how can they be sure na ito po ay mapapadala sa Vatican? We're actually finalizing na rin yung terms kung paano ipapadala ito. It's either to the CBCP or papadala namin ito directly to the Vatican. Ayan. Naku, ang dami-dami natin na pag-usapan ngayon, Director. Pero siguro invite our viewers na, meron po ngayong mga exhibit na magaganap. So, inibitahan po namin ang lahat na lumahok sa Dear Pope Francis letter campaign. Sumulat po kayo kay Pope Francis. It can be posted at any post office nationwide. Gayun din po, inimbitahan po namin kayo na dumalo doon sa pagbubukas ng papal stamp exhibit featuring po ang lahat ng in-issue ng stamps ng Philippine Postal Corporation at gayon din ang mga stamps na in-issue ng ibang bansa patungkol sa mga popes. So, kung interested kayo, please come on November 10 at 4 o'clock at the PhilPost lobby. Ayan, napakadami na pong proyekto na ginagawa ang PhilPost at paghahanda sa pagdating ni Pope Francis next year. Maraming salamat. Thank you, Carla. Thank you so much. At ngayon po again, nakasama po natin si Director Eric Tagle, ang manager ng Philippine Post Business Line Manager. Thank you so much for your time. Maraming salamat.